Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa naganap na Miss Earth Philippines 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. So katatapos nga lang natin manood ng Miss Earth Philippines 2024. Medyo naloka lang ako. Naloka ako sa pinapanood ko pero okay naman. So yun yung reaction ko. So nakakaloka lang konti. So ginanap ang Miss Earth sa Talagak Bukidnon. In fairness, maganda yung opening show nila. Gusto ko yung opening show kasi meron talaga silang ino-offer na alam mo yung cultural dance na parang ay ang ganda nito. Gusto ko kasi yung mga ganon. Pero kung ikukumpara ko yung Miss Earth nung last year at saka yung Miss Earth this year, I think mas bongga yung nakaraan taon, no? So yun, so mas parang kabog ang Miss Earth noon last year. Pero ngayon naman, masasabi naman natin good. Nairaos naman nila nung bonggang-bongga. So yung host, panalo ang host. Magaling yung hosting ni Carla Paula Henry na talaga namang masasabi ko na aliw ako sa kanya. Lalo na yung ini-interview niya yung queen ng Vietnam. So naloka ako kasi parang, alam mo yun, medyo may patawa siya doon at na kaya talaga ako ng bonggang-bongga. Pero masaya naman. And then, yung lighting nila, syempre alam naman natin ang Miss Earth, lagi naman complain yan every year na medyo madilim yung lighting nila. Pero okay na rin, nairaos naman nila. Yung production, ganun din. So yung stage, hindi ganun kalakihan, pero masasabi naman natin ang ganda ng background nila ha, panalo. So sobrang, ayun, level up sila doon. In fairness, so yon. So overall, para sa akin, very good. So yon, hindi nga lang ganun kabongga, pero masasabi natin na nairaos nila ng maayos ang Miss Earth ngayong taon na to. So sabi ko nga, bakit ba hindi na sila maghanap ng venue na alam mo yon na mabibigyan sila ng talagang bonggang-bonggang production. Why not gawin nila sa Sultan Kudarat next year? Kasi di ba yung ino-offer ng Sultan Kudarat ang bongga-bongga. So why not try nila doon, di ba? So ako para sa akin, nako, potential yung mga ganong nagbibigay ng magandang production sa atin at natutulungan yung beauty pageant na kung sino man yung nag-held, di ba? Yung mga national pageant natin. So I wish na sana ang Miss Earth Philippines ay makuha nilang partnership ang Sultan Kudarat kasi magandang magbigay ng ng pag-aalaga sa mga kandidata at saka sa tawag dito sa pageant, ganon. Maganda yung suporta na binibigay nila. Pero in fairness din naman sa Bukidnon, maganda din ang ipinakita ng Bukidnon ngayong taon na to. At masasabi ko naman na salamat sa Bukidnon sa ipinakita nilang ganda ng kanilang lugar. At saka syempre, yung pageant ngayon talagang masasabi ko, oh, bongga. So, yan. Anyway, so sa mga kandidata, so actually parang feeling ko mas maraming bongga nung nakaraan taon kaysa yung this year. So medyo kinabahan lang ako doon sa pagpili nila ng top 15 kasi parang feeling ko ang dami pa naman sana doon pa sa mga hindi nila napili. Pero okay na rin, wala naman tayong magagawa. Choices nila yon. Alam naman natin na may dahilan sila kung bakit yun ang mga napipili nila pagdating sa top 15. Yung swimsuit, mas gusto ko yung swimsuit this year kaysa noong nakaraan taon. Kasi yung swimsuit nila ngayon pare-parehas na. Gusto ko yung kulay na parang white and may green ang bongga. So gusto ko yung nakita ko sa mga girls na parang pare-parehas sila ng swimsuit, tapos ang elegante ng dating, tapos kita mo talaga yung ganda ng babae. Pagdating sa evening gown, okay din naman yung mga kandidata sa choices nilang mga gown. Parang sobrang elegante nilang tignan. Ang napansin ko, ang liliit lang ng mga kandidata this year dito sa Miss Earth, no? So, medyo naloka lang ako dahil grabe, yung pagpili nila ng 10, talaga doon talaga, pukpukan talaga yung labanan. Pagdating naman dito kay Makati, actually isa to sa mga gusto ko. Kaya lang kasi may tattoo pala siya dito sa may actually ngayon ko lang nakita. So, ang laki ng tattoo niya sa legs. Tapos, ayun, sayang. Pero, in fairness ha, sa kabila na may mga issue siya, di ba? So, ito kasi mga nakaraang araw naririnig natin na si Makati ay may issue. Pero, nakita naman natin, pumasok pa rin siya sa semifinal. So, ganun ka-fair yung Miss Earth pagdating sa mga girls nila. At talagang
focus talaga sila doon sa ipinapakita talaga ng girls. So, ang nakita ko dito sa Miss Earth, talagang kung magaling ka, mananalo ka. Kahit anong kulay mo, kahit anong itsura mo, basta kung magaling ka, papalo at papalo ka, makakarating ka sa top 5. So, akala ko mananalo si Batangas City kasi talagang palabas si Batangas. Kaya lang, nakulangan lang ako doon sa, siguro sa height niya. Sabi ko, siguro kung naging matangkad-tangkad to konti, panalo to. So, yon. So, in fairness sa kanya, ang galing na sagutan. Tapos, nagulat ako kasi naging Miss Eco, ano siya, tawag dito, ang nakuha niya ay ecotourism, di ba? Si Batangas. Si Fire naman, si Titay Sambuanga, okay na okay din siya sa posisyon niya. Parang tuwang-tuwa naman siya nung tinawag siya na siya yung Miss Fire. And then, si Miss Water naman, kay Oriental Mindoro, alam nyo sa totoo lang, okay din naman. Kasi magagaling naman silang lima pagdating sa Q&A at wala naman tayong masabi. And then, syempre, si Miss Air. Si Miss Air, alam nyo sa totoo lang, yung Miss Air last year, napansin ko, sobrang ganda niya pala. And then, I think pwede siyang sumali uli sa pageant. Kasi parang, alam mo yun, ang lakas nung dating. Sabi ko, yung ganda ng babaeng to ha. So, yung pinalitan niya, parang natuwa naman siya na sa position niya, in fairness. And then, doon pa lang sa, sa top 5 pa lang, sabi ko, I think mananalo na dito si Sambuang, si Davao del Sur. Kasi, parang feeling ko, yung beauty kasi, siya yung pwede nating ilaban talaga sa Miss Earth. And then yung height, kasi siya yung pinakamatangkad sa lahat eh. So sabi ko, ay eto na to. Ito yung mapipili. So hindi nga ako nagkamali. So ang nanalong Miss Earth ay si, wala nang iba kundi si Davao del Sur. Yes, na si Ira Mel Apleche. So, yon. So, nakakatuwa kasi parang feeling ko maganda ang magiging laban natin sa Miss Earth. Oriental Beauty ang ipinapakita ng ating bagong pambato at sana maano niya, no? Talaga makuha niya rin yung Miss Earth crown. So, nakakatuwa kasi alam mo yun, yung talaga yung Miss Earth, hindi mo mapredict kung sino yung mananalo. Kasi lahat sila magagaling. Yung top 5 na napili nila, in fairness ha, ang kukuda talaga. And masasabi ko, talagang ang Miss Earth, may quality talaga yung pageant nila. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi to nasusuportahan yung kanilang pageant. Kasi sobrang ganda. Ang ganda ng tama yung pagkakuha nila ng mga girls. Tapos, alam mo yun, yung mga girls, mga palaban. So, sana sa susunod na taon, no, mayroon silang makuhang magaling na sponsor talaga na, alam mo yun, magbibigay talaga sa kanila ng bonggang-bonggang support. Kasi, in fairness talaga sa Miss Earth, sobrang panalo yung kanilang advocacy. Tapos, yung mga girls talagang, alam mo yun, yung may mga ibinubuga talaga na pagdating sa Q&A. So, piling-pili lang yung parang, alam mo yun, yung parang, ay, maliligwak to. Pero the rest, talagang kadamihan sa mga girls dito, mga palaban, pagdating sa Q&A. Yung alam mo yun, nakikita mo yung tapang ng Pilipina. Kahit sabihin mo pa hindi siya katangkadan, kahit sabihin mo pa maliit lang siya, pero kapag gumuda na siya, ang laki-laki nilang tignan. So, in fairness naman sa mga Miss Earth Beauty natin this year, talagang sabi ko, congratulations sa kanila kasi ando doon talaga yung sincerity nila sa pageant ng Miss Earth and then nakita mo na talagang halos lahat sila gusto nilang manalo ng title. And then of course, congratulations sa ating mga bagong Reyna. So yung title holder saka yung mga elements, talagang masasabi ko iba talaga ang Miss Earth. So, congratulations and I hope pagdating sa Miss Earth na competitions, makaariba ng bonggang-bongga si Ira. And mali mo, di ba? Yung nagawa ni Liana Aduana ay magawa din niya ng bonggang-bongga. So, yon. So, si Aliana naman sa kanyang farewell walk, ramdam ko talaga na, alam mo yun, yung proud na proud siya na naging Miss Earth Philippines siya. And then, proud na proud siya sa narating niya sa Miss Earth talaga. Sobrang panalo din si Aliana Aduana para sa akin. Isa to sa mga may tuturing kong best na Miss Earth. And then, hindi lang yon syempre, congratulations din sa mga
crown element na talaga naman na fulfilled nila yung kanilang reigning noong 2023. So, panalo talaga, di ba? So, tingnan natin kung ano ang ibubuga ng ating bagong pambato sa Miss Earth ngayong taon na to. So, I'm so excited. Excited ba kayo? Kasi parang masasabi ko na taon-taon talaga lumilevel up talaga yung girls natin. But, tignan natin kung paano siya maghahanda, kung paano siya lalaban, di ba sa Vietnam nga gagawin. So, tignan natin kung hanggang saan at ano ang mararating ng bagong Miss Earth natin. Alam mo, kahawig niya si Miss Thailand, di ba? Si Miss Earth Fire. So, hawig niya. So, sana marating niya yung top 4 pa rin sa Miss Earth. So, malay mo, hindi natin alam. Kasi feeling ko naman kaya naman niya lumaban. So, kailangan lang niya ng matinding preparasyon. Di ba? So, yon. So, parang ngayong taon na to ang nakita ko puro oriental beauty, yung mga beauty queen natin, no? Mula sa, sa Miss International, and then sa Miss Supranational, and then another Pinay beauty talaga etong ating bagong Miss Earth. So, yon. So, abangan natin kung sino naman ang kokoronahan sa Miss Universe sa susunod na, na linggo. 'Di ba? So, yon. So, parang konting-konti na lang. Ilan days na lang malalaman na natin yan. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa reaction natin dito sa Miss Earth? Ano bang reaction ninyo sa Miss Earth? Naloka din ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, keep smiling lang at magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!